Yan, tayo po ay magsiupo mga kapatid. Sa napakagandang mga pagbasang ito, ay muli tayong ni-remind ni Lord na hindi tayo pagkukulangin. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ka pagkukulangin ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Napakaganda po ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Ito ay patungkol lahat sa pagkain. Kumbaga, ito po ay araw-araw, no? Di ba sabi sa Our Father, give us today our daily bread. Sigaw natin. Give us today our daily bread. Yan. So si Lord, nagsabi na, daily bread. He did not say, give us our monthly bread or our yearly bread. So gusto talaga ni Lord na tayo ay lalapit sa Kanya. Every moment, every minute, sa lahat ng ating mga pangangailangan. Hindi lang physical, hindi lang po yung monetary, hindi lang yung ating pang-araw-araw na mga kailangan, kung hindi, every moment. Kaya sabi niya, anak, dilidilihin mo ang aking salita, araw at gabi. Sigaw niyo, araw at gabi. Isa pa. Ayan. So, araw at gabi. Ibig sabihin, 24 hours a day. Kaya mo yan, Sister Wing. Oo. Araw-araw. So, kung dito po sa mga salitang ito, walang kaduda-duda na kailangan tayo lumapit sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya upang sabihin ang ating mga hindi lang pangangailangan, kung hindi yung lahat ng ating mga visions and dreams sa buhay. And then, makikita mo kapatid, siya po ang kikilos. Tingnan niyo. Balisang-balisa yung mga disipulo niya. Naku Lord, medyo gabi na. Paano natin pakakainin yung mga tao sa napakarami na sumunod kay Jesus? Sabi ni Lord, sige, pakainin ninyo kung ano mayroon dyan. Okay? Tapos, meron bata. 5 loaves and 2 fish. Mabuti pa yung bata, may dala. May dala siyang, parang si Paul, may dalang 5 loaves and 2 fish. Nako, ano ba naman ito, Lord? Sa dinami-dami ng mga tao. So, ibig sabihin, ang tao talaga ay mabilis mag-worry. Okay? Kaya ulitin natin mga kapatid. Don't worry. Be happy. Isa pang palakpak sa Diyos ng buhay. Don't worry. Be happy. So, kung yan po ang ating attitude sa buhay, walang kaduda-duda ng ating Diyos ay magaling mag-provide. Pero sabi niya, anak, unahin mo muna. Diba, Sister Beth? Unahin muna natin, Brother Kenneth, si Lord. At lahat ng ating mga pangangailangan, mga plano sa buhay, mga dreams and visions ay isusunod na ng ating Panginoon. So, pinaupo. Kasi sabi ni Lord, sige, bigyan ninyo ng pagkain, mga tao. Paupuin ninyo, pulo-pulutong. Yan.
So ano ginawa ni Jesus? Kinuha niya yung 5 loaves and 2 fish. Ang tanong ko sa inyo ngayon mga kapatid, ano ba ang meron sa iyo na pwedeng i-multiply ng ating Panginoon? Wala naman ako, Father. Papiranggot na langis, sabi ng ali. Kapiranggot na langis at konting harina. Gagawa ako ng maliit na tinapay para sa akin, sabi ng nanay, at para sa aking anak. And then, mamamatay na kami. Tapos, sabi ni Elijah, gumawa ka ng tinapay. Gumawa ka para sa akin muna. See, kita ninyo mga kapatid, inuna muna, Ate Mayet, ang preacher. Kumbaga, yung lingkod ng Diyos. Gumawa ka muna ng tinapay para sa akin. Willingly. Excited. Kita ninyo mga kapatid, ano ang sabi ni Elijah? Pag ito'y ginawa mo, kahit tagutom, kahit hirap na hirap ang buong bayan, hindi ka mauubusan ng langis, harina, at pagkain para sa buhay mo. Kita mo? So, importante ito mga kapatid, detalyado, no? Na alamin natin ng mabuti. Kaya ulitin ko, kaya meron po tayong School of the Holy Spirit. I've never been so convinced. Kasi kami nag-aral din sa seminaryo. Nag-aral sa seminaryo ng exegesis, ng hermeneutics, kung ano-ano. Pero, ang nare-recall ko hanggang dito lang. So, ibang-iba ang salita ng Diyos na narito. Very good. If you memorize it, fine. Pero nag-aantay si Lord ng mga taong ibababa dito. From head, diretso dito sa puso. Lumagpas pa nga sa nguso. From head to nguso, puso. Ayan. So, inaantay talaga. Nag-aantay si Lord ng mga taong mangangahas, manalig. So, make a long story short, wow, yung provision ni Lord, nagkatotoo doon sa salot na yun. Talaga nga naman, ubusan. Walang pagkain. Pero, as provided and promised by the Lord through Elijah, hindi na uubusan ng langis. Hindi na uubusan ng pagkain. Totoo noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya napakaganda na sa pagbabasa natin, mga kapatid, ng salita ng Diyos, nariyan siya. You can ask anything in my name, and I will provide for you. Kung lalapit ka sa Bombay, parang linta yan. Ubos ang kabuhayan mo. Bakit mali yung nilapitan mo? Lalapit talaga tayo kay Lord. Hindi siya nauubusan. Subukan ninyo mga kapatid. Try me. If I will not open the windows of heaven, sabi niya sa Malakay, and pour out abundant blessings para sa mga taga-shalom, para sa mga nananalig sa Diyos, na
wala ka nang mapaglagyan. Wow, sigaw natin. Wala ka nang mapaglagyan. Lumang tipan yan, kapatid. Old Testament. Itong binasa natin sa gospel na ito, bagong tipan. Ang tinitingnan ng mga apostles, worry ka agad, nagdidilim na. Pauwiin mo na, Lord. Huwag kayong umuwi, matulog kayo dito. Oh, pwede pala eh. Hindi tayo mauubusan ng pagkain. Make a long story short, pinaupo, nagpasalamat. Wow, sigaw ninyo, nagpasalamat. Yan ang pinakamatinding salita, mga kapatid. Huwag nating kalilimutan. Laging nagpapasalamat. Ano man ang mangyari, ano man ang mangyari sa buhay, mabuti, masama, alanganin, sabi ni Lord, magpasalamat ka. At makikita mo, pag yan ay itinuloy-tuloy mo, lagi kang nagpapasalamat, malulula ka sa gagawin ng ating Panginoon. Kaya isipin niyo, mga kapatid, minsan lang tayo mabuhay sa mundong ibabaw na ito. Mas mabuti na nakakonekta tayo sa pinakamatinding makapangyarihan. Every day. Kaya lawakan mo ang iyong tolda, sabi ng Lord. Itapon mo ang iyong tulos sa malayong lugar. Ano yun? Yun yung pag-aakay ng mga kaluluwa. Yun ang pinaka-puso. Yun ang pinaka-heart ng Panginoong Diyos. He that winneth souls is wise. 11:30 ng Proverbs. Ang mga nag-aakay daw ng mga kaluluwa ay matatalino. Akala ko yung gumraduate sa UP o sa Harvard University, summa cum laude. Oh. Ni isang kaluluwa, ni isang anghel, walang pumapalakpak doon. Pero madala mo, kapitbahay mo, kamag-anak mo, sa Panginoon, nako kapatid, buong hukbo ng kalangitan sa langit. Nagre-rejoice ang buong kalangitan sa isa, kaluluwang madala mo kay Lord. See, it could be even your enemies. Mortal mong kaaway. Oo. Di ba sabi ni Lord, love your enemies. Itong love your enemies daw ito, para sa mga kababaihan, ito daw ang pinakamagandang beauty tip na sinabi ni Lord Jesus. Tingnan mo, pag ikaw ay galit na galit sa nangungutang sa'yo, o galit na galit sa isang taong ginawan mo ng mabuti, sinuklian ka ng masama, pinatulan mo, nagalit ka rin, di pareho na kayong talelong. Pareho na kayong may diferensya niyan. Kasi parehong galit. Pero ikaw, maganda ang puso mo, nalaman mo, love your enemies. Grabe, ulitin ko, yan daw ang pinakamagandang beauty tip, na pwede mong pag-aralan, basahin, ulit-ulitin. Very wise. Bakit? Ayan. Sabi ni Lord, ang sino mang napupuot
sa kanyang kapatid ay mamamatay tao. O kita mo, doon pa lang, yari ka na. At walang mamamatay taong makapapasok sa kaharian ng Diyos. O, ano ang ibig sabihin nun? Walang makapapasok sa kaharian ng Diyos? Aba, impyerno. Bibihira ako mag-preach patungkol sa impyerno, mga kapatid. Pero sometimes kailangan. Kasi ang impyerno, grabe, walang katapusan yun. Akala ko ba very loving ang ating Panginoon? Bakit may impyerno? Bakit may impyerno, Colonel? Bakit may impyerno? Akala ko siya ay mapagmahal. Simple nga ang sagot. Si Jesus, bagamat siya ay Diyos, nagkatawang tao na. Pumarito, kuya. Para available ang kaligtasan ng sinumang humakbang na may pananampalataya ay magkakaroon ng regalong ito, gift. Bayad na. Mga utang mo, bayad na. Ganun ba, Father? Kasama ba? Pati finances? Chicken feed yun kay Lord. Nakikinig kayo, mga kapatid? Sisiw. Siguro ngayon mo lang narinig yan. Napakadali. Pero, bagamat siya ay nagbayad na, kailangan tanggapin mo. Hindi kita pupwersahin, sabihin ko sa iyo, ayaw mo sa gusto, tanggapin mo. Hindi. Magiging diktador si Lord. Hindi tama. Kailangan tanggapin mo siya. Kita ninyo, ang ganda mag-aral ng salita ng Diyos, mga kapatid. But as many as receive Him. Wow. Yun. John 1:12. To them He gave the power to become children of God, to those who believe in His name. Tanggap at manampalataya. Dalawa lang yan. Wow, grabe, ano? Tanggap at manalig. That's it. Nasa yun eh. Okay? Sigaw niyo, mga kapatid. Nasa akin na pala ang lahat kong kakailanganin upang matupad ang iyong kalooban sa buhay ko. Okay. Ayan ang ulit-ulit nating binabanggit. I hope by this time, yung kauulit-ulit natin, everything I will ever need, desire, pray for, is already within me. Merely awaiting for my recognition of it. Sample ni Jesus. Grabe. I thank you, Father. Hindi, walang pangalan yung bata, na may dalang 5 tinapay, 2 isda. Walang pangalan. Pero mabuti na lang, may bata. O ikaw, ano ang nasa iyo na pwedeng gamitin ni Lord? Kita mo? What is in you? Pwede mong sabihin, napakarami ko na nga, Father. Napakarami ko nang tinanggap kay Lord. Kita mo? Ito, 5 tinapay lang. 2 isda. Pero pinarami.
Pinarami. Kasi may nagbigay. O ikaw, ang daming ibinigay sa'yo. Yung time, yung oras mo. Yung kalusugan ng iyong katawan at espiritu. Yung talento na pinagkaloob sa iyo ni Lord. Siguro sa tingin mo, maliit lang ito compared sa iba. You don't compare what the Lord has given you to others. Because if you do so, magiging malungkot ka. Bakit? You begin to compare, nakikita mo na mayroon pang mas maraming naibigay. O kaya, meron namang taong mas konti ang naibigay. O, when you begin to compare, sabi na, it is the most unhappy moment in your life. Why? Because pag tumingin ka kay Lord, doon ka nakatutok. Ano ang sinasabi niya? Kita mo? Ano ang purpose ni Lord sa buhay mo? At napakaganda ng layunin ni Lord para sa buhay mo. So noong pinaupo, salamat si Jesus, ibinigay. Aba, grabe. Ibinigay. Hindi na uubos. Pero Father, kasi si Jesus naman ay Diyos eh. Mabuti ka pa. Sinabi si Jesus na Diyos. Yung iba, siya ay tao lang. Ay naku, napakalaki ng problema. Pag si Lord ay tao lang. Bakit? O, sabihin ko sa iyo. Ano ang sabi ni Jeremiah? Isigaw nyo. Sumpain ang taong nagtitiwala sa kapwa-tao. Palakpakan ng ating Panginoong Diyos. Kita mo na. Susumpain daw eh. Kaya yung mga naniniwala sa mga doktrina na yan, nako, huwag kayong magtataka kung bakit napakaraming sumpa. Oh, Word of God lang tayo, mga kapatid. Sinabi na niya eh. Sumpain. Biro mo yun? Oh, ibig sabihin, nakatingala tayo kay Lord 24 hours a day, kaya utos niya nga, anak, dilidilihin mo ang aking salita araw at gabi. Ako hindi napapagod sa ulit nito. Kaya yung interview ko sa 700 Club, ulit-ulit. Naku, attorney, ulit-ulit din ang galit sa akin. Sabi ko, bakit kayo galit? Ang matindi nito, mga pari pa sa Amerika. Ay, ano ba pakialam ko sa Amerika? Ako'y nasa Pilipinas. Pati nga sa Roma. Ako'y kunti na lang, talagang tatawagin ako sa Roma. Mabuti na lang yung aming provincial minister. Naku, mga kapatid, 20 years ago na yun. Na tape. Sa, of course, Channel 7. Yun. Kaya antindi ng dating. So minsan, nasa lubong ko si Peter Kairos, yung nag-interview, at saka si Kata. Nako, sabi ko, Peter, grabe. High na high yung mga nanonood sa atin. Why? Hindi naman ako nagtataka. You know why? Kahit ang tagal-tagal na noon, pag ang salita ng Diyos tumama sa puso ng tao, apektado ka. Mayayanig ka.
Ako ba'y makasalanan at hindi na Katoliko? Sapagkat sinabi ko na kailangan yung mga ginagawa natin, halimbawa sa Pampanga, binyang ganito, kinaugalian natin dapat i-baptize. I-baptize ng salita ng Diyos. O ano ba masama doon? Tinatanong ko rin ng aking sarili, ano ba masama doon? Bibinyagan lang naman. Ipupurify, in other words, ng salita ng Diyos. Ako naman, walang pakialam. Tuwan-tuwa naman ako, Brother Rudy. Sabi ko, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng Holy Spirit yan. Amen? Trabaho ng Holy Spirit yan. Kaya ayusin natin, mga kapatid, yung ating pakikipagniig sa ating Panginoon. Give us today our daily bread. Tingnan mo yung mga anak nyo. Pag lumalapit sa'yo, Nay, pamasahe ko, pang tuition ko. Natutuwa naman si nanay dahil yung kanyang anak lumalapit. Bigyan mo yan ng pang-tuition for 4 semesters or 4 years, hindi na lalapit sa iyo yung anak mo. Bayad na eh. Ha? Solved na. Yun ang psychology siguro noon, ano? Hindi na lalapit yan. Because you provided already. Yan ay parang very crude example, pero ganun pala tayo sa ating Panginoon bilang mga anak. Lalapit tayo. Sister Hilda, ipagluto mo nga ako ng sinangag. Ipagluto mo nga ako ng masarap na kakainin sa hinigaran. Binusog kami. Kami ay pakuya-kuyakoy lang, Brother Kenneth, doon sa Duyan. Pakuya-kuyakoy. But we enjoyed very, very much. Na hindi pa nga kami na-approve kumbaga. Doon sa bandang Bacolod. Pero kahit hindi na-approve, may pinrovide si Lord. Doon pa sa resort. Anong say mo dyan? Nakikinig kayo mga kapatid? Maniwala ka. Di ba, Colonel? Kayo busy-busy sa kahahanap, busy-busy sa kasusulat sa mga obispo, busy-busy kasusulat sa mga pare. Sinabi ng obispong oo, ay yung makulit na parish priest, hindi. What shall we do? What shall we do when we all go out? All go out. So that can happen. Sa ano naman? Sa Dumaguete. Ayan, nako. Nakapasok kami sa katedral. Nagutom ba yung mga alagad ng Diyos? Nakabundat. Tinanong ni Father, parish priest ng katedral, nagmerienda na ba kayo? Malayo pa ang pinanggalingan ninyo, te. Hindi naman makasagot yung aming grupo. Maliit na bagay, pero napakaganda. Binilisan ni Monsignor. Punta ka agad sa bida-bida. Dapat may commission ako sa bida-bida nito. Lagi kong nababanggitan. Sige, merienda. Anong merienda? Hapunan. Bundat ka hanggang bukas. Hanggang next week pa kung gusto mo. Nariyan pa ba kayo mga kapatid? May kausap ako. Palakpakan natin si Lord. Nako. Sister Beth, grabe. Susunod, sasama ka. Kasi estudyante ka ng School of the Holy Spirit. Bahala ako sa pamasahe mo. Brother Kenneth, ha?
Isang tao lang mag-promise sa'yo niyan, solve ka na. Hindi ka mag-worry kung ano ang iyong dadamtin, kakainin, basta sumakay ka lang. Sabi naman ni Sister Ines, ay Diyos ko, kung kailan pa ako naging senior, first time akong nakasakay sa barko. Sa barko. Gumaganon-ganon yung barko. Don't worry, Sister Ines, intro pa lang yan. Papunta kaming, attorney papuntang Banton, Romblon. Dinaanan namin ang Marinduque. Ay, kumusta ka na, Sister Leah? Nakangiti ka na. Oh, Banton, Romblon. Hindi ka titigilan ng Diyos hanggang matupad mo yun, yung assignment mo. Ha? Pero sa totoo lang, napakasarap mag-serve kay Lord. Maniwala kayo, mga kapatid. Promise niya, anak, hindi kita pagkukulangin, hindi kita pababayaan. Unahin mo lang. Baka iba-iba ang inuuna mo. Kaya nagkandahan loko-loko yung buhay kasi kung ano-ano ang inuuna. Baka puro excursion, puro pasarap. Hindi masama. Puro, sabi niya, unahin mo anak. First, seek ye first the kingdom of God and all His righteousness, and all these things shall be added unto you. Happy birthday. Oh, malayo pa ang birthday nito. Isang taon pa nakaprogram na. Oh, nakakatuwa mga kapatid. Easy lang. Oh, and the Bible says, and 5,000 people ate, excluding women and children. So, if you stretch your imagination a little bit, sa tingin ko more than 15,000. Maybe even more. Pero wag ka. Ang daming kumain, pero ang daming sobra. 12 baskets. Yan ang Diyos na ating pinagsisilbihan. Sino, kapatid, ang matalinong businessman na may compare mo kay Lord? Pinakamatalinong provider. Pinakamahusay na kung ano-anong maiisip mo sa mundong ibabaw na ito. Wala. Tuto ka kay Lord. Naku, grabe. Hindi pa nakita ng mata. Ayan. Hindi pa narinig ng tenga. Ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ni sumagi sa puso ng tao ang mga tanda't kababalaghang inihanda ng Diyos. Kanino? Sa lahat ng umiibig sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pakawalan mo na yan. Ewan ko kung ano pakakawalan mo, basta. Pakawalan mo. Masyadong iniingatan siguro sa baul. Grabe. Yan na lang ang kayamanan kung natitira, Father, nasa baul. Kinakalawang na, sabi ng Bible. Ay, hindi mapakinabangan. Hindi mapakinabangan. Malapit ako matapos, mga kapatid. Magmimisa pa ako sa Santa Ana. Ngayong araw na ito. Ha? Oo, rain or shine yan. Pero ito, napakasimple. Unahin natin si Lord. At 14:12 ng John, lagi kong binabanggit ito kasi nakaka-excite.
I'm telling you the truth. Whoever believes in me. Ha? Ate Lourdes, sa sarap ng ngiti mo. Whoever believes in me will do what I do. Ano ibig sabihin nun? And even, ito, mas matindi, greater things than this shall he do because I go unto my Father. Application sa buhay natin ngayon. Actually, ginagawa natin. Noong panahon ni Jesus, ikot-ikot lang si Lord sa Israel. Walang cellphone. Walang online. Ngayon, with just one passing, okay na. Kaya tuwan-tuwa ako na nangyari yung pandemya. Natutuwa ka ba, Father, sa daming namatay? Doon sa panahon ni Noe, marami ring namatay. Ubos. Wow. Kaya tingnan ninyo. So, yung preaching of the Word of God is now easy. Attorney, very easy. Mga kaklase natin nasa Amerika, nasa Europe, in one sitting, they are all there. Oh, come on. Samantalang noon, nako, 15 minutes lang, 20 minutes kung magbabayad ka sa Channel 7, Channel 2, nako, limas ang pera mo. O ngayon, ginawa ni Lord na napakadali. Easy. Lahat makikinabang. Lahat makaka-avail ng lahat ng iyong kailangan. See? Kaya yun, mga kapatid, napakaganda talagang namnamin natin ang gusto. At hindi lang ito pangangailangan ng tiyan, pagkain, kung hindi, yung pinakamatinding panaginip mo, dream sa iyong buhay. You've got to dream dreams. Keep on dreaming. My people perish for lack of vision. So nag-aantay si Lord ng mga taong may vision sa buhay. Meron kang puntahin. Meron kang tinatarget. Ulitin ko, minsan ka lang mabuhay sa mundong ibabaw na ito, pagbutihin mo na. At hindi nang tatapos dito, Ate Malo, hindi nang tatapos sa Hinigaran, hindi nang tatapos sa Bacolod, hindi nang tatapos dito, kung hindi, sabi ni Paul, I am fighting a good fight of faith. Puspusan akong nakipaglaban. I have fought a good fight of faith. I have run the good race. Now, I'm just waiting for the crown of glory, for a crown of righteousness, just judge that God is. Alam mo, kapatid, kung ikaw talaga ay nakatutok sa Diyos, huwag mo nang lokohin ang sarili mo. Alam na alam mo pagdating ng araw. Hindi ba, Lord, nag-preach kami ng salita ng Diyos? Hindi ba nagpagaling kami ng mga may sakit? Hindi ba kami tumulong sa mga mahihirap? Biro mo yan, sabihin sa iyo, lumayas kayo, hindi ko kayo nakikilala kung sino kayo. Naku, Diyos ko po. Huwag naman mangyari yan. Why? You can make an accounting before the Lord already. Young as you are, older maybe, yes. Hindi mo pwedeng lokohin si Lord. Pasensya na kayo mga kapatid. Sabi nga ni demonyo, hindi ka makakapag-preach ngayon. May barabara ang iyong barabara. Ikaw bang barabarahin ko? Di ba, te? Buti pa si ate. About face ng buhay nito. Dati kung ano-ano inaakay nito. Ngayon, kaluluwa. Hindi na yung lumilipad-lipad sa gabi na Noon yun. Ay, nako mga kapatid. Super. Talaga pag si Lord ang nag-ayos ng buhay mo,
Sasabihin mo, Lord, bakit ngayon lang? Ang sarap pala talaga ng buhay na galing sa iyo. Mamaya, pag misa ko Santa Ana, ayaw ko sa gusto, 15 minutes yan, 20, tapos na. Bilis lang. Isigaw ka, ang sarap ng buhay. Yun ang patron yan, si Brother Junjun. Gumraduate yun sa School of the Holy Spirit. Pero, kasama namin yun sa Southern Philippines. Maraming problema sa pamilya. Pag uwi dito, nasolve ang sarap ng buhay, solve na yung kanyang problema. Hindi ka trying hard. Purihin natin ang ating Diyos na buhay. Ayan. So, dalangin ko talaga mga kapatid na itong ating pinagninilayan, uukulan ng time will be so clear in your heart and spirit. Si Lord pa rin ang provision natin. From the book of Genesis to the book of Revelation. Talagang, wow, ibang klase. Ang kapangyarihan ng ating Panginoon na, wow, kumikilos sa iyong buhay. Sabi ni Pablo, 3:20 ng Efeso, Glory be to God, who by His mighty power at work within us, within you, is able to do far more than we are able to think or imagine or pray for or ask for. Sige, mga kapatid, masarap ang ulan. Oo, tayo magsitayo na. Hallelujah to the Lamb forever. Napakabuti ng ating Diyos. Sige po, itaas natin ang sandali. Lakasan natin. Mapagmahal na Ama, sa ngalan ni Jesus, salamat sa provision na inyong inihanda na sa lahat ng nananalig sa iyo. Thank you, Lord, for the more than enough that you have prepared. You challenged each of us, Panginoon, na subukin ninyo kung hindi ko buksan ang mga durungawan ng langit at ibuhos ang pagpapalang wala ka nang mapaglagyan. You are the same yesterday, today, and forever, Lord. Thank you sa mga taong kumain. 5,000, sabi ng Bible, excluding the women and children. To God be the glory. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Pahayag po natin ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa bawat kahilingan mga kapatid, ang sagot po natin ay, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, ang aming kapakanan, ang pawang hangad mo. Naway tularan ng Santo Papa, mga obispo at pari, ang malasakit at halimbawa ng mabuting pastol. Manalangin tayo.
Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, binusog mo ang mga nagugutom. Maglingkod nawa ng tapat ang mga taong nasa pamahalaan at isulong nila ang programa sa pagkain, kalusugan, pabahay, trabaho at edukasyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, kalingain mo ang mga walang hanap buhay, mga matatandang nangungulila, mga may sakit at yaong nasa bingit ng kamatayan. Makaranas nawa sila ng pagdamay mula sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Amang mapagmahal, nagbibigay ka sa amin ng higit sa sapat. Turuan mo rin kaming magbahagi sa mga dukha. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan. Gayon din ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming aming panalangin. Salamat o Diyos sa lahat ng aming mga kahilingang ito. At bago pa namin banggitin, inyong tinupad na ang kapangyarihang pangalan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ba ako sa ating pag-aalay? At mag-alay ng talento at buhay sa Diyos na siyang pinagmumulan ng biyaya at kalakasan. Lahat ay sakala. Hindi kami magkukulang. Pagpapalang walang halong kaluluwan, ito'y buwan sa iyo, aming pagsisigaw. Ang lahat ng hindi natangkilik sa mundong ito, buwan sa iyo, aming pagsisigawan, kami ay mayaman. Ay talento ng buhay sa Diyos na siyang nagmumula ng kaya at kalakasan. Ang maghirap, lahat ay sagana. Kami magkukulang. Pagpapalang walang halong kaguluhan, ito'y buhat sa iyo, wala nang mahihiling pa sa aming buhay, O Jesus. Ang lahat ng natangkilik sa mundong ito ay nagmula sa iyo, aming pagsisigawan, kami ay mayaman. Ang papalang walang halong kaguluhan, ito'y buwan sa iyo, wala nang mahihiling pa sa aming buhay, O Jesus. Ang lahat ng aming tinatangkilik sa mundong ito ay nagmula sa iyo, aming pagsisigawan, kami ay mayaman. Aming pagsisigawan, kami ay mayaman. Aming
pagsisigawan, kami ay mayaman. Praise God. Pray, brethren, that this our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. Lord, receive the sacrifice. Graciously sanctify these gifts, O Lord, we pray, and accepting the oblation of this spiritual sacrifice, make us eternal offering to you through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. Your spirit, Lift up your hearts. lift up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. Father, all-powerful and ever-living God, we do always and everywhere to give you thanks. You sent your beloved Son, Jesus, to be a Redeemer. He died on the cross, but on the third day rose again from the dead. With all of the choirs of angels in heaven, we proclaim your glory as we join in the ending hymn of praise. Santo, 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 Panginoon Diyos na makapangyarihan, sa bumuno ng langit at lupa, na kawalatian mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan, Hosana, Hosana sa kaitaasan. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread, gave you thanks, broke the bread, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given out for you." Purihin ka, sambahin ang ngalan mo. In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Purihin ka, sambahin ang ngalan mo. Let us proclaim the mystery of our faith. Sa kanyang kamatayan, pinawi ang kasalanan, binigyan niya ng pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. Siya ay babalik upang tayo'y tipunin, makasama niya magpakailanman. Sa kanyang kamatayan, pinawi ang kasalanan, binigyan niya ng pag-asa sa kanyang muling pagkabuhay. Siya ay babalik upang tayo'y tipunin, makasama niya magpakailanman. At siya ay babalik upang tayo'y tipunin, makasama niya magpakailanman. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation.
giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Lord, remember your church spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Pope Leo, with our Bishop Roberto, and all of the clergy. Remember our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles, all the saints, and who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs in eternal life, praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. For through him, with him, and in him, O God Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Amen. Bilang magkakapatid na may isang mapagmahal, patawad na Ama, masiglang awitin natin ang itinuro sa atin ng Panginoon. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para lang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at ihagya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat sa'yo nagmumula kalwalhatian at karangalan kailan pa man, noon, ngayon, at magpapakailan. Magpasa walang hanggan. Amen. Lord Jesus Christ, you said to your apostles, I leave you peace. Shalom, shalom sa inyong lahat, mga kapatid. Pero ng Diyos na Nagkaalis ng mga kasalanan ng sanlibutan sa biyaya mo kapag pinatawad niyang ganap ang kagandang loob ng Kordero ng Diyos. Kordero ng Diyos na nag-aalis
kalibutan. Sa biyaya mo tabang, pinatawad ng ganap ang kagandang loob ng Kordero ng Diyos. Ang kagandang loob ng Kordero ng Diyos. Ang kagandang loob ng Kordero ng Diyos. This is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to be stable. Lord, I'm not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. Body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. Oh, bilis. Dito tayo, tayo tayo. Pares na tayo. Ano yung mic? Isang mic. Ayun, ano, practice ka niyo tatalo. Iba nag-practice tayo dali nyo. Ayaw, mic. Kanta na lang. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpasawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang
na sa amin ay nagmamahal. Tinupuri, sinasamba kita, Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad, tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa amin ay nagmamahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng ating Diyos sa ating mga buhay. Kaya po tayo po'y dumako sa ating mga announcements. Yan mga kapatid, syempre po, ang ating mga announcement po sa ating ministry, ang Shalom School of the Holy Spirit ay still open po sa lahat po ng gusto mag-enroll. Just look for Brother Richard Maron or just message our Facebook page, Father Archie C. Giribao OFM Official. At syempre po, wag po nating kakaligtaan ang ating every Thursday, ang ating online podcast, Encountering Jesus, the Genuine Shalom. Yan po ay sa ganap na alas 7 ng gabi hanggang 8:30 ng gabi. Kasama po natin dyan sila Father Archie, Sister Ness, at iba pa pong ating mga preacher. At syempre po, every Saturday, ang ating Shalom Corporate Prayer sa ganap na alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng umaga. Huwag din po natin kakaligtaan ang ating every Sunday, ating Sunday with the Lord. Nag-start po tayo ng 9 o'clock in the morning dahil po tayo nagkakaroon ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Yan, may praise and worship at ang ating pong gospel series ngayon ay still in the book of Matthew. At susundan po ng Eucharistic celebration with Father Archie C. Giribao FM. Ayan po ay live na live din via Facebook Live. And para po kayo updated sa lahat po ng ating activity, just like and follow our official page, Father Archie C. Giribao OFM Official. And please subscribe on our YouTube account, Shalom CCFI. And for your tithes and offerings, ang ating pong mga bank account ay, we have PNB account. Yan po, yung mga details po ay ito. Account name po natin ay Shalom International Catholic Charismatic Foundation Incorporated. With account numbers, we have peso account, 1056 7,000 1237, and dollar account 1056 623 306 with SWIFT code PNB MPHMM. Yan, salamat po sa lahat ng mga pusong, yung mga cheerful giver. Pagpapalain po tayo ng ating Panginoon. At syempre po, magkita-kita po tayo sa August 15. Yan po ay ang ating monthly gathering saan po? Fisher Mall. Yan. Makita-kita po tayo doon. Ayan po ay August 15, Saturday. Yan po. At for our final blessing, inaanyayahan po namin ang lahat na tupayo. Tayo na po tayo mga kapatid para po sa ating final blessing. Tinatawagan ko po ang ating mga offerors for this day, ang Cainta Chapter, Kalumpang, Pabton 2. Dito po tayo sa harapan. Antipolo Chapter. Dito po tayo sa harap para po tayo ipagpipray ni Father Archie. And for our final blessing. Salamat po sa ating mahal na pari na nag-preside ng ating misa sa umagang ito. Siyempre po, ating spiritual director, Reverend Father Archie C. Giriba, OFM. Okay, praise God. Amen. Ayan. Hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Salamat, O Diyos, sa araw na ito
Today is also the feast of the Our Lady of the Angels in Olas and the Franciscan Order. Thank you, Father God, for this day. Salamat, O Diyos, sa lahat ng mga kapatiran naming patuloy na nagsaserve sa iyo, Lord. And thank you, Father God, for your glory, your power, O Lord Jesus. Salamat, O Diyos, sa kabutihan, kapangyarihan mo po, Panginoon, at pinagaling mo, O Diyos, perfectly healthy and strong in the name of Jesus. Hallelujah. Salamat, O Diyos, kabutihan, kapangyarihan mo po, Panginoon, na ikaw ang patuloy na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Oh, we are forever grateful, O Lord, for your mighty power. In Jesus' name we pray. Amen. And amen. And may Almighty God bless us all today, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. As is ended, let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. Thanks be to God. God bless everyone. Shalom po sa lahat, mga kapatid. Parang apoy na naglalagablab sa aking puso. Apoy na nagkakulong sa aking mga buto. Di na ako makapagpigil, di na ako mapakali. Hirap na hirap, di kayang pigilin, sa puso ko'y sasambitin. Parang apoy na naglalagablab sa aking puso. Apoy na nagkakulong sa aking mga buto. Di na ako makapagpigil, di na ako mapakali. Hirap na hirap, di kayang pigilin, sa puso ko'y sasambitin. Ibubulalas, ipapahayag, kabutihan mong ganap, ang magagawa mong kahanga-hanga, sa umapaw mong biyaya, ang lakas na kitaglay, mong ibibigay. Ano ang aking pigil, sa'yo'y napabalik. Ibubulalas, ipapahayag, kabutihan mong ganap, ang mga gawa mong kahanga-hanga, sa umapaw mong biyaya, ang lakas na kitaglay, buong ibibigay. Ano bang aking pigil, sa'yo'y napabalik. Ano bang aking pigil, sa'yo'y nababalik. Ano bang aking pigil, sa'yo'y nababalik. God bless everyone. Happy birthday!